Mima! Kamusta mga araw ninyo? Dumating na nga pala ang aking mga biyanan galing sa kanilang bakasyon. After ng kanilang 3 linggong bakasyon sa Cagayan, Apari, ayan, meron na ulit tayong kasama dito sa malaking bahay. Bali, dumating sila mga Mima 5 a.m. in the morning. So, ang naging biyahe daw nila mga Mima is 15 hours from Cagayan to Nueva Ecija. Medyo delay ng 4 hours ang kanilang biyahe mga Mima Bells ko dahil may ginagawa daw na daan doon sa kanilang dadaanan. And of course, ang lolo manong niya, karga-karga si Bebu, na-miss nila ng bongga si Bebu. Tumangkad daw at bumigat si Bebu mga Mima Bells ko, paano hindi bibigat ang takaw magkanin? Kasama din pala ng mga biyanan ko si Lola, siya pala yung mama ni Papa Banong. Last time kong kita kay Lola mga Mima, 2 years ago, nasa tiyan ko pa lang si Bebu, pero tingnan nyo parang hindi natanda. Super smiling person pa rin talaga si Lola. Iisa-isain ko na pala mga Mima yung mga dalang pasalubong ng aking mga biyanan. Ayan, as you can see, meron silang maliliit na crab na dala-dala. Nasa kawali na mga Mima kasi pinapainit. And then, meron ding isda. Ito naman, naprito na nila mga Mima Bells ko. Syempre, malayo ang kanilang biyahe. Kailangan ni prito para iwas sira. Super nanam yan mga Mima. And then next, the super daming suman. O diba, napaka-generous ng mga taga-Cagayan sa pagpapabaon ng suman. Napakarami nito mga Mima. So siguro ito na yung breakfast ko. And then next, syempre the dragon fruit. Paborito ni Kuya Sander to mga Mima Bells ko. Sigurado pag nakita niya to, matutuwa siya. Tapos ito naman mga dried fish mga Mima Bells ko. As you can see, naka-plastic na siya kasi meron ng mga may-ari ng mga yan. O diba, ang generous nila sa mga pasalubong. Kaya kung nakatanggap ka yan mga Mima, ibig sabihin, importante ka sa mga biyanan ko. Charas! Wow! Meron din palang mga pineapples dito mga Mima. Sabi ng mga biyanan ko, sobrang mura daw nito doon sa Cagayan. Kung napakalapit nga lang sana ng Cagayan, napakasarap sana mag-uwi ng marami. Eto, minatamis na pineapple to mga Mima. Nagminatamis sila kasi sobrang mura nga daw ng pineapple doon. And the avocado. Basta mga Mima, nagpunta ng Cagayan ng mga biyanan ko, hindi mawawala ang avocado sa kanilang pagbalik dito sa Nueva Ecija. At tamot Mima Bells, kay kayat ko. Meron din dito mga Mima na napakaraming dilis. Dito rin ako kinikilig mga Mima. Ang sarap nito sa kamatis. And then, meron din ditong dried hipon. Ito naman mga Mima Bells ko, ang sarap nito sa paksiw na saluyot o jiva. And then, ito namang ini-smell ko dyan, nag-iisang kabilin-bilinan ng aking asawa sa aking mga biyanan. Ito ay ang lambanog. O, jiva, may lambanog tayo. After kong makimiter sa mga naiuwi ng aking mga biyanan, ito na coffee time. And then, taste test na tayo sa mga kakanin na dala ng aking biyanan. Siyempre, Mima, kakanin yan. Ang partner talaga niyan, kape. Hindi pwedeng gatas, kape lang. So, ito pala, Mima, yung isinasawsaw sa asukal. Pero ako, okay na ako kahit hindi isawsaw. Para sa akin, okay na yung tamis niya. Ang sarap. Napaka-perfect niya, Mima, sa aking black coffee without sugar. Oh, diba? Inaalok ko pala niya si Bebo mga Mima. Paano nakatitingin siya sa akin habang kumakain ako. Pero ayaw niya naman kumagat. Basta nakatitingin lang siya sa akin. Sa bagay, sa umaga naman talaga mga Mima, hindi naman talaga kumakain ng aking Bebu. Alam niyo yan. So, nakaisang balot din pala ako niya ng kakanin mga Mima. Ang laki-laki niya talaga. So, sob na naman ang aking breakfast. Sabi ko nga sa inyo mga Mima, once na makita ng Kuya Sander tong dragon fruit, ay talagang kakain yon. Isa kasi yan sa prutas na paborito yung mga Mima, pero pinaka-favorite niya talaga is manggang hinog. Di ayan, nagpa-slice agad sa akin ng Kuya Sander. Hindi lang nakaisa yan mga Mima, kundi dalawa. At tatatlo pa sana kung hindi ko na pinigilan kasi wala pang laman yung tiyan niya. Yan lang ang kinain niya sa umaga. Tapos, nung binawalan ko siya sa pangatlong dragon fruit niya, di kumain siya ng suman, di much better at mas maganda yun, di ba? Mas mabubusog kasi siyang tunay doon mga Mima Bells. So dyan, natikman ko ng very like yung dragon fruit. In fairness, ang tamis niya. Kaya pala halos balik-balikan talaga siya ng Kuya Sander. So yan, binigay ko na yung dragon fruit ng Kuya Sander. Kumuha lang kasi siya ng kanyang kutsara. After lunch mga Mima, ayan, may gogorahan na naman tayo. Pupunta ako kila ate kasi ihatid ko sila sa terminal. Charis. Hindi mga Mima, magbaback to Pasig na kasi sila ate. Kasi nga, di ba, magpapasukan na. Doon nag-aaral ang aking pamangkin na si Sinya Harriet. At dahil ako lang naman ang available na driver sa pamilya, o di go, maghahatid tayo sa Bungabon. Sus ko po, Mima, hindi ako nagdala ng payong. Tignan nyo naman ang araw, galit na galit. Paglabas naman kasi namin ng bahay mga Mima, abay napakakulimlim. Tapos nandun na kami sa may labas, di tumirik na naman ang araw, di ba, kaloka. Kasama ko din pala si Kuya Sander mga Mima kasi bala ko siyang bilhin ng konting gamit sa Bungabon para sa school and then papagupitan na rin. Pagdating namin dito sa bahay, so ayan, ready na si Sinya at si ate. So sabi ko, dali na nila yung mga gamit nila doon sa tricycle.
Medyo nagulat nga ako sa dala-dala ni ate. Sabi ko, ikaw lang mag-isang magbibitbit niyan. Kaya mo ba yan? Meron pa kasi siya dyang isang malaking eco bag. Pero sabi ko nga mga mima, tayong mga mamshis, marami tayong talent. Depende sa sitwasyon, talo na kapag wala ang ating mga asawa. Paalis na kami dyan mga mima. So ayan, sabi namin kay Sinya, magbabay na siya kay Lola Susan niya. Sabi ni Sen, bye-bye mother, babalik kami sa August. Kasi August birthday ni mother. O diba, bongga. Pagdating namin sa Bungabon, dumaan muna ako dito sa butika mga mima bells kasi may bibilhin ako habang hinihintay namin si Erica Paula kasi may business kami sa kanya. Wow, business! Wow. Meron kasing na-order sa kanya si ate na damit. So ayun, pipick upin namin bago naman lumuwas sila ate ng Pasig. O Jiva, mga mima, halos lahat kami nagtitinda na. Dito pala sa butika mga mima, bibili lang ako ng konting diaper at gatas ni Bebu kasi ubos na naman. At saka bumili na rin ako ng aking pabango. Ayan o, yung katin ko. Yes mga mima, yan ang aking pabango ngayon. Slash, pampatanggal na rin ang sakit ng ulo. O diba, double purpose. Pero napaka-effective niyan mga mima bells. Lalo na pag talagang masakit yung ulo ko. Roll ko lang yan sa aking brain. Ayan, maya-maya okay na ako. Hoy mima, sa ulo mo lang i-roll, hindi sa brain. After ng ilang pinutong paghihintay mga mima, ayan, finally dumating na rin si Erica Paula at ibinigay niya na rin yung order ni ate. Galing pala siya niya sa pwesto nila mga mima, kaya ayan naka-apron pa. Sinaglit niya lang talaga yung order ni ate. Thank you sa pag-deliver girl, bye-bye! Bago ko ihatid sila ate sa terminal ng bus, dumaan muna kami dito sa burger machine kasi nagpapabili si Sinya. And of course, bumili na rin si ate para kay Kuya Sander. After maka-order ni ate, edi super waiting naman kami. So saglit lang naman kami naghintay dyan mga mima bells kasi hindi naman masyadong maraming tao. Ayan nga at umaura at naglaro rin siya ng ganda-gandahan. Wow. So fast forward na tayo niyan mga mima, naihatid ko ng aking pamangkin at si ate sa terminal. So dumiretso na kami dito sa bilihan ng mga notebook. Bibilhan ko lang naman si Kuya Sander ng mga iilang gamit sa school kasi nga mga mima, hindi ko pa alam kung ano yung mga literal na kailangan niya. Bibilhan ko lang siya dyan mga mima na mga pwede niyang dalhin sa kanyang first day of school. Sa klase ng notebook mga mima, ito yung nabeta ng Kuya Sander. So bibilhan ko lang siya ng 8 pieces. Dapat nga 10 pero sabi ni Kuya Sander, 8 lang naman daw yung kanilang subject. Eh di go. Pero nag-add pa rin ako niya ng isa. Ginawa ko pa rin siyang 9 pero pink yung color nung isa. Gagamitin ko naman yung sa aking mini store mga mima bells. Listahan ng mga pajutang. Makapili na si Kuya Sander ng kanyang mga notebook. Nagpunta na kami dito sa mga crayons, pencils. So dyan mga mima, hinahayaan ko lang si Kuya Sander na mamili. Kapag nakita ko naman na pwedeng magamit yung kanyang napipili, go, add to cart. Pero pag hindi pwede. Sa truthfully lang mga mima, ang dami pang colors at saka pencils ni Kuya Sander sa bahay. Lalo na sa mga color, yung iba't ibang klase ng color. Marami siya doon mga mima bells, kaso nga lang ayaw niya nang gamitin kasi hindi na daw bago, kaloka. Pero hindi tayo sa para magsayang mga mima bells ko. So yung mga binibili ko, yan yung mga pinapadala ko sa school. So yan ang pinapagamit ko sa kanya sa school. Naiintindihan ko din naman si Kuya Sander mga mima bells. Syempre luma, ayaw niyang gamitin sa school. Baka naman kasi natutukso din. So para hindi masayang yung mga color niya doon sa bahay, kapag may inuwi siyang activity, yun naman ang pinapagamit ko sa kanya. So kahit pa paano, nagagamit pa rin siya mga mima. Yan, kumuha lang ako ng pantasa, tapos ng ballpen, pencils. Ang dami na palang mga bagong gamit ngayon. Ano mga mima? Sabi ng Kuya Sander, mami, yan ang uso ngayon. Ay, ganun ba? O di sige, bilhin natin. Charis lang mga mima, pero mura lang naman yung mga pinabibili ni Kuya Sander. Tsaka di siya pwede mag-overprice. Naka-budget lahat yan. Yung mga pinamili namin, yan lang yung bibit-bitin niya sa kanyang first day of school. Para naman kahit pa paano meron siyang gamit na mabibit-bit, di ba? Kasi kadalasan kapag pasukan, dun palang ina-announce ng teacher yung mga kailangan sa school, di ba? Halimbawa, yung activity notebook, hindi mo na ako bumili nun kasi di ba pag ganyan color coding sila? So, ihahabol ko na lang yon. After kong magbayad, dumiretso naman kami ni Kuya Sander dito sa 7-Eleven kasi nagpapabili siya ng kanyang Slurpee. Kasi di ba mga mima, binilan siya ng kanyang Tita Roxa ng burger. So syempre kailangan niya ng panulak. Slurpee lang naman ang paborito niyan. And then, bibili sana ako ng ice cream. Yung dyan sa may harap nila sa may machine. Kaso hindi naman available yon. Cornetto lang yung kanilang available na ice cream. So for the go. Ayan, namili lang kami ni Kuya Sander ng tag-isa namin. And then nagbayad na rin kami sa cashier. Nang makauwi na rin kami mga mima bells ko at baka mamaya bigla na namang umulan. Bago pala kami tuloy ang umuwi sa aming bahay, dumaan ulit ako dito sa grocery para bumili ulit ng konting panabit sa aking mini store. Ang haba na naman ng ating araw mga mima bells, so yun lang muna for today. Thank you for watching. Bye bye!